Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Rattles po. Pag-uusapan natin yan, Badong Rattles. Nalito na ako. Ulit, take two. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Rattles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? BP Sara, bugbog na sa paninira. Number 1 pa rin po sa trust and approval rating dito po sa Publicos Asia. Yan. Pag-uusapan din po natin, nagbigay po ng pahayag ang ating Pangulo na okay lang po siya. Dito po sa zero, zero po ang binigay na subsidy ng ating gobyerno dito po sa PhilHealth. Yung budget po ng PhilHealth ngayon ay totally mula po sa PhilHealth. Pag-usapan din po natin, ito pong PMA Maringal Class of 1988. Ito po yung mga kaklase at mista, no? Kaklase po at mista nito ni General Wilkins Villanueva ay naglabas po ng manifesto, no? Okay. Hindi naman po ako titigil ng pagbablog. Kulang po kayo. At ang pinagtataka natin, akala ko po ito ay kalat na dahil manifesto po ito ng mga former generals, retired generals, colonels, and retired PMA officials. Akala ko ibabalita po ito. Kitang-kita nyo na po, no? Kitang-kita po ng bansang Pilipinas na yung traditional media po natin, lalo na po yung malalaki, hindi po nila binabalita to na mayroon pong manifesto of support for former PDEA Director General Wilkins Villanueva, no? Dapat to kalat na to. Wala na po, hindi hindi na po binabalita. Ganyan po kalupit itong ating ito pong ating kasalukuyang mga media, no? Talagang kontrolado na nila kung ano yung ibabalita at hindi ibabalita. Kasi malaking sampal to sa Quadcom eh. Di ba? Yung pahayag na to, Manifesto of Support for former PDEA Director and General Wilkins Villanueva. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay? Hindi ko lang hindi ko lang po alam kung ito po ay babalik lamang po, no? Wag niyo na pong problemahin. Ako na po, huli. Come na naman ang live ni Sir Buds watching here. Signal po, okay na uli. Yan. Ganyan lang po. Pang-ano na lang natin yan. Mag-ano na lang tayo. Mag-adjust na lang tayo. Okay, ayon po rito sa manifesto, sabi po, we, the members of the Philippine Military Academy, Maringal, Class of 1988, strongly express our unwavering support for our MISTA, former PDEA Director General Wilkins Villanueva, and his commitment to justice amidst the unjust and unfounded contempt citation by the House of Representatives Quad Committee. Any move to detain DG Villanueva would represent not only a misapplication of authority but a serious effort to fairness. Serious affront to fairness, due process, and the respect due to an individual who has honorably served our nation. Iyan po, no? Una po nilang tinututulan yan, yung pagkukontempt at tangkang pagpapakulong dito po kay DG
Villanueva, Director General. Yan. Thank you very much kay King na nagbigay sa atin ng 125 pesos na pangkape. Alam niyo mga kapatid, no? Nakakalungkot na itong mga retired, very vocal na po sila. No? Marami ng grupo, marami na pong mga class yung nagpapahayag ng mga manifesto na ayaw nila tong ginagawa sa kanila. Ayaw nila tong matapos yung mga matitinong tao. Ngayon, baliktad po, no? Yung mga matitino, yun po yung sinasalang, no? At yun, dahil po sa mga testimonya ng mga taong hindi nagpapakita, kaya nga ang challenge natin dito sa Quadcom, yung dinidiin po ninyo na si Tatay Digong, bakit hindi nyo kasuhan? Bakit hindi nyo po magrekomenda kayo ng kaso para magkaalaman? Kasi napaka-unfair po eh. Nag-iimbita kayo ng mga resource persons, tapos pag hindi nyo gusto, kinokontempt nyo. Pag hindi nyo gusto yung sinasagot, kinokontempt nyo. Kahit sumasagot po sila ayon sa kanilang nalalaman, ayon po sa kanilang, yun po ang totoo sa kanila. Ang gusto ninyo, yung totoong pinaniwalaan nyo, yung mga testigo nyong pinaniwalaan nyo, dapat umayon yung testimonya ng iba. Pag hindi umaayon, contempt. Napakarami yung kinontempt. Ang tanong, meron po ba kayong, yun lang ang question ko kasi, kung hindi naman po ninyo irerekomenda sa dami po ng binibintang nyo kay Tatay Digong at sa mga opisyal ng dating pamahalaan, no? Kung wala man naman po kayong nirerekomendang aksyon para parusahan yung sinasabi ninyong mukha ng kriminalidad, mukha ng illegal na droga na baliktad po sa alam ng lahat ng Pilipino. Lahat ng Pilipino alam po na si Tatay Digong ay anti-droga. Ngayon, nagkondak kayo. Hindi ko alam kung paano nyo po napatunayan. Wala naman nanunood sa inyo. Pinanunod lang kayo. Hindi po literal yan, ha? Ikumpara nyo po sa panonood ng nariyan ang inyong guest o ang resource person na inyong sinasalang mga Duterte. Wala po sa kalingkingan yung mga views nyo. Kaya nga, ang alam namin, dahil lahat kami nanood kay Tatay Digong, wala kayong napatunayan. Nung nakaharap si Tatay Digong, takantaka kami, paano kayong may napatutunayan, paano kayong mayroong konklusyon na taliwas sa napanood namin. Napanood po namin lahat eh. Yung kay Tatay Digong eh. No? Napanood po namin lahat yung kay Tatay Digong. Na wala po kayong napatunayan, no? Lahat po sinagot ni nabitin pa nga eh. Gusto niya hanggang madaling araw na eh. Nabitin pa kasasagot ng inyong mga katanungan at wala po kaming narinig. Yung sinasabi ninyo na hindi na nakaharap si Tatay Digong na siya yung bakit hindi nyo pala tinanong yan? Akop and Company. Bakit hindi nyo tinanong sa harap ni Tatay Digong? Totoo ba na kaya kayo nag-conduct ng war on drugs para ma-eliminate nyo yung mga kalaban ninyo sa droga? Pucha, nung hindi na nakaharap eh. Di ba? Yan po yung pinaka-unfair na nakita namin na ginawa ninyo. Ngayon, eto naman si Wilkins, bagamat hindi ko po napanood, pabalik-balik po yan eh. Pabalik-balik po sa inyo. Ibig sabihin, very willing po siya na sagutin ang inyong lahat ng katanungan. At ilang beses pong bumalik, hindi po nakokontempt. Ngayon pong taliwas sa gusto ninyo ang sagot, iko-contempt nyo? Ayan po. Huwag nyo pong maliitin. Natatandaan ko po nung panahon ni Erap, no?
Merong cabinet official yata o mismong si Erap yung nagsabi na retired general naman yan. Mga retired general na yan. Kaya wag na nating intindihin yan. Wala nang say yan. Tandaan nyo po, alam po ng mga kasalukuyang active, yung mga active na in service pa po ng mga opisyal at mga kasundaluhan at mga PNP officials. Alam po nila na yung ginagawa ninyo ngayon sa mga retirado na naglingkod ng tapat pamahalaan, yung ginagawa ninyo ngayon sa retirado, gagawin din sa kanila yan pag nagretiro sila. Hindi hindi po yan, hindi po mga bobo yung mga kasalukuyan. Maaring susunod sa inyo yan, pero napag-iisipan na po nila yan. Pagkatapos ba ng serbisyo natin, ganito gagawin sa atin? Iko-contempt tayo. So ngayon pala, nag-iisip-isip na po sila. Okay, punta na po tayo rito sa trust rating. Kanina may pumuna sa akin, no? Itatama ko lang po. Mayroon akong tinutukoy dito na hindi ka panipaniwala. Yun po yung Octa Arts. Kaya nga ang tawag ko, Octa Arts Dancers. At saka yan, No Limit Tangere El Pilubistrismo. No? Pero hindi ko po sinabi na wag tayong maniwala sa lahat na ng survey. No? Yung ibang survey is either hindi ko pa kilala, kinakantsawan ko rin dahil never heard yan survey na yan. Tapos, ibabalita ng kung sino. Ibabalita nyo dahil lamang yung mga bata nyo. Di ba? Okay. Ngayon, bakit po masamain nyo kung magsasite naman kami ng survey? Konti na lang nga yung nagsasurvey ng totoo na lamang si BP Sara eh. Lahat na meron survey, hindi ko alam kung No Limit Tangere o Octa Arts Dancer survey na kulelat na si BP Sara eh. Di ba? Tapos sasabihin nyo, maniniwala ba kami ron? Sila, binabalita yan ng mga kalaban natin. Wag naman po na pag binalita ko naman yung survey, pupunahin nyo pa ako. Na bakit bigla ko naniniwala sa survey ngayon. Naniniwala po ako sa survey. SWS, Pulse Asia, dahil sa kanilang track record. Hindi po ako naniniwala sa Octa Arts at saka dyan sa No Limit Tangere. Kung may bago pang susulpot, malamang hindi rin ako magtitiwala dyan. Di ba? Lalo na yung mga phone-in question, yung tatawag lang. DCRH, o tawag kayo. Putya, kung ang tumawag. Punta po tayo rito sa survey ni BP Sara. Alam niyo po, ang katotohanan po, lamang po lagi sa survey yung presidente. Actually, hindi importante yung vice president sa mga survey kasi masakit mang sabihin, spare tire talaga eh, di ba? Ang vice president. Ito lang yung vice president natin na talagang ang daming gustong gawin. Kaya ka pinag-iinitan, BP Sara, masyado ka magaling eh. Vice President ka lang, dinadaig mo pa yung sa paglilingkod yung yung mga presidente, di ba? Alam nyo, yan po isang aral na natutunan ko sa meron na director ng regional director. Hindi ko na sasabihin kung anong departamento, no? May inano kami. Nagsalita siya, very practical. Alam ko lalo na sa inyo mga bata pa kami noon. Kayong mga batang leader. Alam ko ayaw nyo man, feeling nyo mas magaling kayo sa mga boss nyo. In the process, pag kayo ng boss mo magkasama, dahil
alam natin, no, meron talagang mga taong gano'n, yung mga sa mga leader, meron talagang mga tao na mas magaling siya sa boss niya, no? Tanggap natin 'yun. Pero alam niyo yung pinaka ano, kaya lang isang bagay, isang bagay yung pinayo niya sa amin na nakalimutan ko na yung pangalan ng regional director na 'yun. Pero natanim sa utak ko 'yun. Kaya pala sabi ko nga, kaya pala ako, parang asar sa akin yung mga head ko nung una. Lahat ng head ko parang asar sa akin eh. Alam niyo simple lang ang sinabi niya, "Do not outshine your leaders." No? Ayun, do not outshine. Kahit na meron kang ideya na mas maganda sa ideya ng ng boss mo. Do not outshine your boss. Yun eh, no? Yun yung tendency ng mga batang leader na instead na sila ay ginagabayan ng kanilang mga boss, nabubwisit pa eh. Kasi ang tendency nila, pag feeling nila mas magaling sila sa boss nila, na-outshine nila eh. Bakit? Yun eh. Yung mga boss, yung mga leader na magagaling, hindi magkakaroon ng inseguridad sa iyo. Yung mga leader na magagaling, hindi yan magkakaroon ng sa iyo ng resentment kung mas magaling ka. So ano yung point ko? Ang point ko, na-outshine ng Vice President yung President at maraming mga galit sa pangyari na yun. Bakit i-outshine? 'Di ba? Nakukuha nyo? Bakit isa yan sa tingin ko na anong tawag doon? Inseguridad ng mga namumuno na mas magaling yung Vice President kaysa sa President. Inseguridad yan ng mga powers that be. Yan yung tingin ko diyan eh. Anyways, mai-insecure kung consistently na-outshine ni BP Sara sa lahat ng survey yung presidente ng Pilipinas. Ano sa tingin niyo yan? Sasabog at sasabog eh, di ba? Yun yung sinasabi natin na do not change your immediate yung superior. You are outshining your superior. Okay, masasaktan yung mga insecure. Alam nyo na ngayon kung bakit si Martin. Inseguridad yan eh. Anyways, punta tayo dito sa survey. Kaya ko po nasabi yan, kahit na nung panahon po ni BP Leni Robredo at ni Tatay Digong, talagang kahit na anong gawing paninira. Ito po yung nangyari doon ha. Ang naninira po noon, nung panahon na yan, si Leni Robredo. Pero kahit na anong gawin ng paninira ni Leni Robredo, kasama niya yung mga dilawan, untouchable si Tatay Digong eh, bilang presidente. Bakit? Siyempre, ang dami niyang ginagawa eh. Kaya hindi niya pinapatulan. Hindi niya ini-impeach. Hindi niya tinatanggalan ng pwesto. Tinanggalan niya dahil ineffective eh. Ayaw mag-resign pero tinatanggal sa pwesto. Di ba? Dahil hindi marunong eh. Hindi marunong mamuno. Binigay na nga sa kanya yung pagiging drug czar eh. Pa-interview lang ng pa-interview ang kayang gawin ni Leni. Wala naman talagang kakayahan si Leni. No? Ngayon, didikdik niyo pa. Yun po yung pagkakaiba. Si Leni, bilang Vice President, siya yung naninira sa presidente, hindi tumatalab dahil simple lang naman ang gagawin ng presidente. No? Magtrabaho. Magtrabaho ka. Kusa na po yan eh. Kusa ng
yung yung vice president mo kusang pati survey niyan, no? Eh kung wala kang ginagawa, never outshine your master. Very good. Thank you very much. Yun po, never outshine your master. Ito hindi sinasadya ni BP Sara. Sa tingin ko yun yung ginagawa ni BP Sara eh, 'di ba? Ang tagal na panahon, bakit hindi kumikibo? 'Di ba 'yan yung problema natin? Bakit walang sinasabi si BP Sara kahit eto si Marcos eh ano na, punong-puno na ng ano. Bakit hindi? Yan yung puna kay BP Sara before, 'di ba? Nung before siya na ano, winawalang hiya na siya nitong pamilya na to, o tahimik lang si BP Sara. Tahimik lang si BP Sara. Thank you very much sa nagsabi yan. Never outshine your master. Dito po, outshine po sila ni BP Sara pagdating sa mga survey na hindi po dapat. Hindi po dapat. 'Di ba? Kasi nasa iyo lahat ng power eh. Ikaw yung may hawak ng kapangyarihan kung gusto mong kung gusto mo lang na, kaya katakataka po na hawak lahat ng power, hawak lahat ng pondo, hawak lahat ni Marcos, lahat para ang pwede niya na lang gawin, ang dapat niya lang gawin, magtrabaho na maayos. Yun lang. Hindi niya kinakailangan na ma-insecure kay BP Sara o yung mga nakapaligid sa kanya na siraan si BP Sara. Kasi naging mga vlogger din kami ni Duterte nung si Duterte ang presidente. Hindi po kami conscious na naninira kay Lenny. Alam ko, ako particular isa lang sinasabi ko riyan, Lenny Lutang lang, tapos na eh. Lenny mahina utak. Pero yung gagawan mo pa ng issue na meron, bubusisiin mo yung ano, hindi. Kaya tayo nagtatapik ng mga dilawan at kay Lenny nung araw. Sa pagtatanggol kay Tatay Digong, sapat na kasi. Ang ginagawa po kasi nila, kahit ang dami ng proyekto ni Tatay Digong, binabanatan nila. Eh, ang ganda ng proyekto. Kahit wala, hindi ka nga magaling magpaliwanag. Kahit wala kang kwenta magpaliwanag, kaya mong ipagtanggol. Biruin mo, Dolomite, dating basurahan, babanatan nila. Madali pong ipagtanggol si Tatay Digong Ang ginagawa naming mga vlogger noong panahon ni Digong, pinagtatanggol lang namin siya sa paninira. Dito po baliktad Hindi nyo pinagtatanggol. Wala nga kayong topic na pinupuri nyo si Marcos Tignan nyo po yung mga vlog ng kanilang mga vlogger. Hindi po nila pinagtatanggol si Marcos. Hindi nila pinagtatanggol yung mga ginagawa. Kasi wala, ano pagtatanggol nila? Wala naman. Wala naman silang ginagawa. Major. Anong ginagawa nila? Sinisiraan nila si BP Sara. No? Kaya baliktad na baliktad. Dati, yung mga dilawan, yan yung numero unang kalaban ni Duterte at saka tong mga makabayan. Sinisiraan ang paraan nila ng paglaban kay Duterte, sinisiraan nila si Pangulong Duterte. Ang tagapagtanggol ni Duterte, pinagtatanggol si Tatay Digong. Ngayon po, yung mga vlogger ni Marcos, sinisiraan si BP Sara. Tignan nyo, mas marami silang siniraan kaysa pinagtanggol. Di ba? Mas marami silang sinira kaysa sa pinagtanggol despite number 1 pa rin si BP Sara sa approval rating, number 1 pa rin sa trust rating. Ano nangyayari? Bakit hindi tumatalab yung paninira nyo? Si Leni Robredo, sagana sa paninira, kulelat. Negative yan trust rating, approval rating ni Leni Robredo, negative. Dito baliktad, si BP Sara pa rin ang sinisiraan, si BP Sara pa rin yung pinagtatanggol natin sa paninira nila. Kaya lang, yung issue sa kanila, di hamak na
Parang balewala yung ini-issue nila kay BP Sara eh. Ano ini-issue nila kay BP Sara? 125 million confidential fund. Eh sila may confidential fund, eh. Ayaw kalkalin eh. O, di ba? Ano pa? Ano pa bukod sa confidential fund? Wala na. Eh yung piatos-piatos, confidential fund din yan eh. Wala na po sila. Wala na silang ibang issue. Kaya ang tagal nila dyan, paulit-ulit lang. Balik pato lang sila sa confidential fund. Balik lang sila ng balik sa confidential fund. Dito, mayat maya. Sagana sa utang, utang tayo ng utang, wala namang pandemya, wala namang proyektong, malalaking proyekto kang nakikitang ginagawa. Pero sagana tayo mangutang. Oh, sagana sa ayuda. Alam niyo po, pag ang budget mo padagdag ng padagdag sa ayuda, ano po ibig sabihin nun? Hindi nag-improve yung ekonomiya mo. Bakit? Kinakailangan pa magbigay ng ayuda eh. 'Di ba ang sukatan, onti na lang yung binibigyan mo ng ayuda kasi ang pagbibigay ng ayuda ay para po yan sa mga hindi makaagapay. Pero kung ginagawa mo taon-taon yung pamimigay ng ayuda, ibig sabihin, parami ng parami, kung lumalaki yung budget mo sa ayuda, parami ng parami yung hindi nakakaagapay sa buhay. So baliktad. Yung nire-report ng ating economic managers, paunlad ng Pilipinas, bibilib ka eh, no? Pag sa mga report, ang gagaling nila eh, maunlad ng Pilipinas eh. Pero yung actual, bakit ang daming nakapila sa ayuda? Di ba? Okay. Huwag kang paulit-ulit, Miel Travel Tours. Okay na yung isa lang. Huwag ulit-ulitin. Punta po tayo rito sa isa. Nagpa-interview si Marcos dito po sa zero budget na binigay nila sa PhilHealth. Okay. Ano lang po natin 'to sinabi ni BBM tungkol po dito sa zero. Totoo naman po 'to, no, pero pupunahin pa rin natin 'to. Ang sabi po ni Marcos. Marcos says, PhilHealth has enough funds despite zero subsidy. Okay. Tama po 'yan, no? Alam nila. Meron pa rin pong enough funds. Ngayon, ang tanong ko, bakit nyo naman gustong sagarin? Eto kasi ang problema eh. Kaya may pondo pa, tinitipid nyo kasi yung mga beneficiary ng PhilHealth. 'Di ba? Ano po ba yung ang PhilHealth po, ganito po, no? Yung hulog po namin, pag sobrang laki na, dapat yung taga PhilHealth, nag-iisip siya, ang dami natin pera. Nag-iisip dapat yung taga PhilHealth para tataasan na yung benepisyo. Halimbawa, ang sagot lang ng PhilHealth, kalahati. Hindi ko po alam ang sagot ng PhilHealth. Hindi ko na po alam. Kasi 2 beses na ospital ang nanay ko, malaki binayad ko, konting-konti lang yung nakakaltas ng PhilHealth. Dapat po, palaki ng palaki yung benepisyo ng mga miyembro ng PhilHealth kung lumalaki yung pera. Same pa rin po. Same pa rin po yung yung PhilHealth benefits kahit palaki ng palaki yung pera. Kaya
Kanino pong kasalanan yun kung hindi lumalaki yung benefits ng mga miyembro? Sa mga miyembro po ba yun? 10% lang? O, kita nyo? Halimbawa, tama po yan. Ayan, 70% sa public, 10% lang po sa private. Okay. Ito po ang tanong. Public na nga. Ibig sabihin na public na nga, hindi po kayang mag-private, di ba? Kung ikaw may pera sa PhilHealth, dapat ginawa mo siyang 70%, dapat ginawa mong 100%. Di ba? 100% dapat kasi may nakita kayong pera. O ngayon, ito ang tanong. Ang tanong po, automatic po, 80% ng syntax. Ang syntax po yung lahat po ng mga tabako tsaka matatamis. 80% po niyan dapat mapunta sa PhilHealth. Ang tanong, kukolektahin yan ng gobyerno. Hindi mo pwedeng ibigay ngayon sa PhilHealth yan kasi siniro mo yung subsidy. Kanino mapupunta yan? Di ba? Okay, ikalawa. Yun po yun. Kaya meron pong problema ron. Pag hindi nyo binibigyan ng subsidy. Kasi totally gusto nyo i-deplete yung pera ng PhilHealth. Pag nasilip pa yan ni Recto, tahimik na si Recto ngayon. Pag nasilip pa yan ni Recto, kukunin pa yan. Dadalin pa sa pang-ayuda. Okay, ano po ang mali dito, Mr. President, na hindi nyo nakikita? Una, nilalabag ninyo, no? Nilalabag ninyo yung universal yung law ng PhilHealth, no? Napapunta dapat tayo sa zero na yung babayaran sa publiko. Yun po yung purpose nun. Bakit nanatili sa 70%? Marami na pala kayong pera. Bakit kinakailangan ipamigay na naman ninyo? Pera na namin yan . Bakit nyo pinamimigay pa rin mula yan sa hulog namin, Universal Healthcare Law. Okay. So nilalabag nyo yun. Kukuha kayo ng tax, pero hindi nyo ibibigay sa PhilHealth. Paglabag po yun. Kaya nga ko questionin na yan ng ilang senador. Ang alam ko si Coco Pimentel. Ikalawa, tignan nyo sabi ni BBM, meron pa rin enough funds kahit zero subsidy. Yun na nga po yun . Talagang may enough funds pa kasi ayaw nga gamitin sa miyembro . Ang tanong ko, dapat pa rin kayong magbigay ng subsidy kasi meron po kayong binigyan o may benepisyo po kayong binibigay sa mga hindi naghuhulog. Yung mga indirect PhilHealth members. Halimbawa, yung mga senior citizen, wala nang trabaho, pero may PhilHealth card. Kanino nyo po gustong kunin yun? Pera pa rin po namin. Di ba dapat kang gobyerno na may sagot nun? Bakit ipapakargan nyo pa rin? In the first place, kayo naman nagsabi na ikarga sila sa PhilHealth. Di ba? Kayo lang naman nagsabi niyan na PhilHealth na. Kaya nga kayo nagbibigay ng subsidy. Dahil nilagay nyo sila ng PhilHealth. Binigyan nyo sila ng PhilHealth card . Hindi naman sila naghuhulog. Yung mga naghuhulog ng PhilHealth, dapat talagang meron silang benepisyo. Paano yung mga binigyan nyo ng PhilHealth card, pinasasagot nyo sa PhilHealth kahit hindi sila naghuhulog? Hindi ko sinasabing wag gamutin yung mga hindi naghuhulog. Ang sinasabi ko, kung yan ay ipinakarga nyo lang,
sa mga PhilHealth member, napakaswerte naman ng pamahalaan. Ipapakargan nyo yung trabaho nyo. Di ba? Hindi na namin problema yun, kaming mga PhilHealth member, yung pera dapat namin para sa aming mga naguhulog o sa pamilya namin. Paano yung mga senior citizen at saka yung mga, ano yung tawag natin dyan, indigent, na binigyan ninyo ng mga PhilHealth card? Bakit kami pa rin nasasagot? Di ba dapat gobyerno sumagot nun? Kaya kayo dapat magbigay pa rin ng subsidy. Di ba? Alam nyo, ngayon ang tanong, masyado kayo mainit. Bakit sila masyadong mainit sa pera ng PhilHealth? Bakit gusto nilang sagarin ang pera ng PhilHealth? Alam nyo po ba yung mga, yung mga snatcher? Halimbawa po yung snatcher sumakay sa jeep, sumabit sa jeep. Saan po mainit ang mata ng mga snatcher? Una nilang tinitignan, sino yung nakasuot ng mga mamahaling alahas. Mainit sa mata nila alahas. Kasi yan yung hablutin ko maya-maya. Mainit sa mata yung mamahaling alahas. Pag yung mga akyat bahay po, ano po unang pupunteriyahin? Saan nakalagay yung mga alahas? Yung mga mamahalin, yung pera. Saan nagtatago ng pera? O kaya mga laptop, cellphone na mamahalin. Hindi po nila, yung akyat bahay po, lalo na kung natutulog lang yung inaakyat nilang bahay, ihuli po nila nakawin yung refrigerator. Kasi uunahin po nila yung mga cellphone, lalo na mga iPhone 16. Unahin nilang nakawin yan, di ba? Maiinit. O ngayon ang tanong, bakit mainit sila? Mga snatcher, mainit sa mga alahas, mga akyat bahay. Ganun talaga. Normal po sa mga magnanakaw. Mainit ang mata sa pondo. Hot item. Correct. Sa madaling salita, kaya pinag-iinitan nila yung PhilHealth. May sarili kasing pondo yan eh. Mga magna kasi yung mga mainit dyan. Walang pinag-iba yan sa mga akyat bahay at mga snatcher. Alam nila kung sino yung mga nanakawan. Alam mo ng peke, unahin mo pang snatch? Hindi. Marunong pa sa mga mag-alas tumingin yung mga snatcher eh. Alam nila kung ano yung peke at kaya napakasakit po. Mainit kayo sa pondo hanggat may pondo, hindi kayo magbibigay ng makakasanayan nyo yan eh. Ang tanong ganito, paano po kung wala ng pondo yung PhilHealth? Tataasan yung premium natin mga miyembro. Saan ba kukuha yan? Tataasan po nila yung premium ng mga miyembro. Katulad ng ginawa nilang pagtataas nung nakaraan lang. Yan po yung ginagawa nila para silang mga akyat bahay. Sa PhilHealth. Tirang-tira sila. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayo magtanong, pwede na po kayo magbigay ng reaksyon. At higit sa lahat, pwede po kayo magpakape. Natalakay naman natin lahat, no? 3 lang. Nung isang araw talaga, hiyang-hiya ako. Si Ako pa naman, tsaka si Bato. Tapos nakalimutan kong talakayin. Ito pala yung pagwawakas natin. Ikot lang po natin ng isang beses si President Marcos. Ito po. Tinanong po siya kung kumusta po yung state ng ating bansa. We're quite stable. The government is functioning properly. Although there's a lot of noise, that's all it is. It's all just noise. Kaya po wala kayo nalulutas, Mr. President. No?
Ganyan yung paningin ninyo. No, sabi niya, stable yung gobyerno, naggobyerno, nagpa-function properly, no? Yan yung pagkakaiba nyo kay Tatay Digong. Si Tatay Digong, natatandaan ko, si Tatay Digong, marunong siyang makinig kung ano yung, may mga instance na hindi tinuloy ni Tatay Digong yung kanyang gustong gawin dahil ayaw ng tao. Halimbawa, yung federalismo na yan. Campaign promise yan ni Tatay Digong. Pero naramdaman niya na ayaw ng tao eh. Ayaw ng tao. Gusto ng Pilipino, direkta. Sila yung boboto ng pinaka-pinuno ng Pilipinas. Ayaw nila ibigay yan sa mga congressman tapos sila na magbibigay. Marunong makinig si Tatay Digong. Eto, ang tingin niya pa rin, no? Tignan niyo po. Kaya walang malulutas na problema eh. Kasi hanggang ngayon, ang tingin niya, although there's a lot of noise, that's all it is. It's all just noise. Si Tatay Digong, very sensitive siya dyan. Alam niya, umaangal yung mga dilawan. Yung wala raw tayo. Bibigyan ko lang kayo ng dalawang halimbawa. Yung una, yun nga, yung hindi niya tinuloy yung federalismo. Ikalawang halimbawa, yung maingay yung mga dilawan sa wala tayong mabiling mga injection. Ano sabi niya? Eto, bigyan kitang pera, mamalengke ka. Pinapatulan ni Tatay Digong kasi alam niya, pag may nag-iingay, may discontentment, kinakailangan niya sagutin dahil siya ang leader ng Pilipinas. Yun po yung pagkakaiba ng dalawang leader. No? Eto, tinitignan niya yung discontent. Kaya po may nag-iingay, Mr. President, hindi po dahil gusto lang namin mag-ingay. Kaya po may nag-iingay dahil may diskontento sa inyong pamumuno. Ibig nyo sabihin, yung mga naghahanap po ng flood control project, nag-iingay lang kami dahil maingay kami. May discontent sa mga Pilipino, nag-iipon-ipon. Ibig mo sabihin, Mr. President, hindi mo naririnig yung galit ng mga tao tuwing may kinokontempt. Di ka ba nagbabasa ng dyaryo man lang o nakikinig sa TV na sinasabi ng mga bakit nyo kinokontempt si Grijaldo, si Wilkins? Although there's lot of noise, that's all it is. It's all just noise. Hindi ka makakalutas ng problema. If there's a noise, tignan mo kung bakit nag-iingay. I-address mo. Hindi mo, ang ginagawa niya, binabaliwala eh. It's just a noise. Kami lahat, noise lang yan. Alam niyo po, nagkukwentuhan kami nung aking kasera. Kasi nga, siyempre, bakit ano nangyari sa EDSA Shrine? Alam mo, sabi ko sa kanya, alam mo, Cora, ang EDSA Shrine, ang nakita ko dyan, bumuhos ang tao. Walang leader. Nanawagan lang kung sino-sino nagpunta ron. Totoo yan. Nung unang araw, pag may pagkain, jambulan eh. Kasi walang command na ito. Tapos hanggang sabi ni Ka Eric nga, pinangatawan na niya, siya na yung nagmando-mando. Kasi siya na yung sanay sa mga rally-rally. Ibig sabihin, yung pagpunta po doon ng mga tao, kusa, wala talagang matatawag natin na isang leader yun. Yan, sila J.M. Morales, sila Ka Eric. Yan yung mga doon, no? Pero bumuhos po yung tao. Yun yung kulang eh. Sa tingin ko eh. Doon sa EDSA eh. Yun yung kulang, yung tao, very willing silang pumunta. Hindi mo sila pinipilit. Very festive po yung EDSA Shrine na yun. Ingay lang ba yun, Mr. President? That noise, no? Yung tinatabla mo na ingay, yan po, kung
pakikinggan mo at lulutasin mo bakit sila nag-iingay. Yan po yung tunay na leader. Makinig ka diyan. Kasi hindi po mag-iingay ang mga yan ng walang dahilan. Although there's a lot of noise, that's all it is. It's all just noise. Ang sarap pong i-quote yan. Ang sarap ilagay sa wall. Pero as a leader, there is discontent, Mr. President. That's why there's noise. As a leader, you have to address the noise. Huwag mo siyang tablahin lang. Huwag mong i-dismiss. Dinidismiss niya lang na that's all it is. It's all just noise. Kasi hindi kami nakapag-build up ng maramihan. Walang pwesto eh. Bigyan mo ng pwesto sa EDSA yung mga tao na pupuntahan nila. Kahit araw-araw, nasisihan yung mga tao ron eh. Nakakapag-voice out sila ng galit nila eh. Makinig po kayo sa mga impit na galit. Huwag nyo pong i-dismiss na ingay lang yan. Comment na po tayo. Pwede na po kayo